i-vlog yung sa ano ko kasi wala pang to-be-continued yung sa license ko. Nung paano ba naging journey ko dun ng una. So yung gusto kong sabihin naging journey natin sa pagkuha ng license. So ano sabihin natin? So hello guys, what's up? Good morning. So ayun guys, as to be followed dun sa previous video ko about sa journey nung pagkuha ko ng license. So ayun nga guys, located kami sa Alcus. So pinili namin yung Alcus branch dun sa Maylulu. Meron kasi itong Galadari na booth. So ayun, nag-decide kami nung kumuha ko ng license as my birthday gift. And so it was July. So ayun, syempre thankful kay wifey kasi inallowed niya tayo na kumuha ng license. Ayan, tapos may gift, my birthday gift. So ayun, first guys, kinuha namin kasi noon is yung regular lang. So hindi ako nag-unlimited because confident naman ako na alam kong kaya ko naman mag-drive since I have a license in Philippines and I have a experience in Philippines for a long time when it comes to driving. So pero yung license ko that time kasi is paso na, expired na siya. So hindi ko na siya nagamit kasi dito sa Dubai, once na meron kang previous license sa country mo, ayan, so maleles yung classes mo. So but for me, as my advice guys, if you have some license, even though hindi pa siya expired, I advise na much better kunin nyo pa rin yung full class kasi iba yung low dito sa Dubai. So marami kasing fine dito, hindi dito yung mga huli-huli ng pulis. Uso dito mga camera lang. So kung hindi mo pag-aaralang mabuti yung road dito at di mo makukuha yung full classes, which is 40 class dapat yon. Pero kapag may license ka kasi magagamit naman siya, bababa yung bayad mo. At the same time, yung classes is mababawasan ng 20 ng half. So 20 na lang yung classes. Ayun nga, so sa madaling salita guys, kinuha namin is regular. Hindi ako nag-unlimited, nagbayad lang ata ako ng around nagbayad kami ng around 4,000 plus. And ayun, so nag-start na ako noon. Nung nagbayad kami, actually tabi nga yung tinaanan namin. So uso kasi rito yung tabi. And ayun, after that, ayan, doon na nag-start yung journey ko. Siyempre, start nun is eye test, ganyan. And after the eye test, meron tayong exam through phone. So I think it's up to 600. So kailangan may pasa mo rin yan at least. Ayun, lahat ng exam na yan is about sa theory ng law and regulation ng rules and regulation, law ng UAE when it comes to driving, road, mga signs, etc. sa police. So ayun, after masagutan yun nag-theory na ako yung sa office na yung which is 1 to 40 lang yun guys. 1 to 40 lang yung theory. And ayun, naipasa ko naman, awa ng Diyos. Tapos after nun, ayun, nag-start na ako ng first class ko kinabukasan. So ayun na nga, nag-start na nun. By bookings pala dito guys. So ayun, kailangan makapag-book kayo agad. Minsan kasi ang hirap ng booking. Minsan lalo na kapag busy at maraming class, ang hirap talaga ng booking. So thankful lang kasi meron tayong isang kaibigan na nag-work dun sa Galadari. And ayun, isa siya sa nakatulong sa atin sa pagkuha ng license. Shoutout sa'yo, Jules Maglasang, kay Jai. And siyempre shoutout sa'yo, salamat sa tulong. And ayun nga guys, so for sa madaling salita, nakapag-book na tayo ng first class natin. Actually, yung first class ko, ayun, tamang lang yun, ikot-ikot sa road. So pero hindi pa siya sa main highway. Hanggang 60 lang tayo nun. So
Ayun, actually yung experience ko nun is nag-enjoy naman ako sa driving, kaso not so good sa instructor ko. Kasi syempre hindi pa nga natin kabisado yung road dito. May mga tama kasi, mga higpit kasi dito, even sa mga lines. Kunyari magle-left turn ka, right turn, may mga lines na, mga solid lines na hindi mo talaga dapat tamaan, hindi mo masagasaan. So yung instructor ko that time kasi medyo pinapabayaan lang ako mag-drive, nagsa-cellphone lang siya ng cellphone. Pagkatapos pag nagkakamali ako, ayun, nagagalit siya, naninigaw, tapos pagkamali yung mo, tatapikin yung kamay mong ganon. So sabi ko, iniisip-isip ko noon that time kasi kaya nga tayo nandito para mag-aral, para magturo siya. Pero okay lang naman nasitahin niya ako or magalit siya kung talagang halimbawa nagturo siya tapos hindi ko talaga masunod for how many times, diba? Pero hindi kasi ayun nga, hindi siya masyadong maayos magturo. So sa madaling salita, hindi ko nagustuhan yung instructor ko nung una. So ayun guys, advice ko lang sa mga ganun katulad ng ginawa ko, kapag ganun yung instructor nyo, pwede nyo siyang i-report, or at the same time pwede nyo palitan sa susunod na classes nyo. Kasi every classes 2 hours lang yan guys. So kailangan masulit nyo para matuto kayo, kasi kung hindi kayo tuturuan ng maayos ng instructor nyo, syempre pagdating sa exam kayo yung mga ngamote. Kaya be wise, siguraduhin nyo na worth it yung binabayad nyo, kasi pag hindi kayo pinabayaan nyo lang at hindi kayo natuto sa road, so pagdating nyo sa exam, dun kayo mape-pressure. Kasi pag when it comes to classes, mag-i-enjoy ka pa. And ayun, yun nga yung advice ko, palitan nyo yun. Kinabukasan, nagpabook ako ulit nun. Actually, twice a week lang ako ng booking nun kasi may pasok din ako sa work. So, day off ko lang, and kapag may available ng morning, ayun, nagpapa-morning ako. So, ayun, sa madaling salita, yung next booking ko, pinalitan ako ng instructor. Siguro yung instructor na sumunod sa akin is medyo na-briefing na about sa history ko about dun sa unang instructor ko. Kaya ayun, medyo maayos naman guys. So nagtuloy-tuloy naman. Ganun pa rin yung tamang road class lang. So ayun guys, for the meantime, ayun, hanggang dito na muna yung video ko. Tutuloy ko yung yung susunod na mga kaganapan. Stay tuned lang kayo. So ayun, as of now, yun muna yung advice ko, yung sa unang class natin sa pagkuha ng theory test. Abangan nyo lang sa mga susunod na video natin guys, kasi sasabihin ko sa inyo yung mga ibang